Hello, isang magandang gabi mga kababayan at isang magandang umaga sa ating mga kapwa Pilipino sa North America, ganun na rin. Magandang tanghali sa ating mga kababayan sa Europa at sa lahat na ng mga makabayang Pilipino around the world. Kumusta po sa lahat? Sana po tuloy-tuloy pa rin ang ating paglaban sa katiwalian, malayo man po tayo sa ating bansa. Anyway, umpisan natin ng isang yugyugan. Alright mga kababayan, again, shout out sa aking mga followers. Meron pong isa-isang nagsusubscribe. Nako, nadadagdagan mga kababayan ng ating number of subscribers. Kahit na pa isa-isa mga kababayan, ang mahalaga, tumataas po ng konti at marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Kailangan po nating labanan ang mga pagpapakalat ng fake news ng mga DDS. This is the very reason kung bakit po tayo gumagawa ng ganito. Alright mga kababayan, iyan. Okay. Alright. Okay mga kababayan. So again, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa nakikinig, dumadaan sa atin pong napakaliit na channel. Ang Manong Rayban channel, please like and subscribe and please share to your family members mga kababayan. Ang gusto ko pong talakayin at pag-usapan ngayon, again, papunta na naman po tayo sa trabaho kaya mabilisan lang po ito. Ay yung pong pahayag ni Harry Roque na isang pugante mga kababayan, nagtatago at kontra sa gobyerno dahil isang DDS leader itong si Harry Roque mga kababayan. So gusto ko pong pag-usapan yung sinabi niya na the only way para daw po mapabalik, yan po ang pagkakaalam nila, yan po ang tingin nila, the only way to bring FPRRD home is patalsikin si Marcos Jr. Yan po yung kanyang pinagsisigawan mga kababayan sa social media. Para daw po mapauwi si former President Digong, dapat mapatalsik si Marcos Jr. Yan po ang ano niya. Yan po ang kanyang tingin dito. Patalsikin or sabi pa nga niya, kung meron nangyari na masama kagaya nagkaroon ng physical disability, ito lang po yung mga way. Of course, ibig niya pong sabihin pag may nangyari sa Pangulo or naging disabled, si Sara Duterte ang papalit. Ganun po yun ang ibig niya sabihin. Pag si Sara ang pumalit, kaya po nilang pabalikin sa Pilipinas ang dating Pangulong Digong na ngayon po ay nasa ICC. Unfortunately, hindi po siya inaprubahan ang kanya pong request para po sa interim release mga kababayan. Unfortunately. Pero sa tingin nyo ba mga kababayan, mangyayari kaya ito? Kahit na sabihin mong si Sara Duterte ang Pangulo, meron bang power? Meron bang authority ang Philippine government para pauwiin or pabalikin sa Pilipinas at diktahan ang ICC kahit na si Sara Duterte ang Pangulo? Mga kababayan, hindi pa ako naniniwala dyan. Dahil ang ICC ay hindi saklaw or hindi nakapaloob. Hindi siya under ng Philippine government o kahit na anong gobyerno dyan. Ito po ay isang independent judicial body. Wala silang pakialam. Nasa kanila na yung tao na merong kaso, pumatay ng libu-libong katao. Do you think i-release nila? Alam naman ng ICC na ang mga Duterte sila ang gumawa nito. Sa akin po mga kababayan, hindi po yan mangyayari. Kahit na sino ang Pangulo, kahit sabihin mo pang isang Duterte ang Pangulo, si Sara Duterte ang Pangulo, hindi po yan mangyayari.
na papayagang umuwi pabalikin si Digong Duterte sa Pilipinas. Yan. So ito po mga kababayan, ito po yung sinusulong nila ngayon. People power daw mga kababayan. People power ng mga DDS sa Forbes Park. Mga kababayan, hindi po yan magtatagumpay dahil hindi po yan legit na people power talaga. Ito ay people power na mga DDS. Hindi yan people power ng mga totoong masang Pilipino. Hindi. Kaya hindi po sila nagtatagumpay. Lagi pong failure ang kanilang mga moves dahil ang kanilang pinaglalaban ay ang kasamaan. Ang kanilang pinaglalaban ay ang mali. Ang kanilang pinaglalaban ay ang pansariling interes ng mga Duterte. Bakit nila pinaglalaban ng mga Duterte? Ito po yung mga bayaran, ito po yung mga panatiko. Pinaglalaban po nila ang mga Duterte dahil ayaw po nila makasuhan ang mga Duterte. Alam naman po natin ngayon na meron na pong batas sa Pilipinas. Bumalik na ang batas sa Pilipinas. Andyan na ang ating bagong ombudsman na alam naman po nating patas lang. Hindi kagaya ni Martires na napakabayas pong ombudsman. Ito po ay ombudsman ng mga Duterte, hindi po ombudsman ng bayan. Kaya yan mga kababayan, ito ang kanilang panawagan, ito ang gusto nilang mangyari na bumagsak ang administrasyong Marcos para pumalit ang mga Duterte para malibre po sila sa kanilang mga patong-patong na kaso. Yan po ang dahilan. Isa na yan, marami pong dahilan. Pero yan po ang pinaka. Iniiwasan po nilang makonvict si Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid sa atin pong justice system dahil alam po nila na nakagawa po ito ng kasalanan, kasamaan. Nakagawa po sila ng mga violation po sa ating bansa. Kaya pilit po nilang pinagtatanggol. Isa pa po dyan, kaya po itong si Harry Roque ay sumusuporta dyan. Sabi niya, sinususugan daw niya po ito. Kaya si Harry Roque po ay todo suporta dyan sa people power na yan sapagkat alam niya pong meron pong magandang epekto iso sa kanya. Pag si Sara Duterte naging Pangulo, sigurado mga kababayan na malilibre si Harry Roque. Yan. Kaya alam niyo itong mga masasama, nagtutulong-tulong po sila para po ibalik ang kanilang reyna, ibalik sa palasyo, muling mamuno ang mga Duterte para ang kanilang mga katulad na mga masasama, mga kriminal ay malibre po sa mga kaso na maghahabol sa kanila. Yan po ang realidad dito mga kababayan. Kaya kay Harry Roque, maling-mali ka, Miss Harry Roque. I don't think na makakabalik pa sa Pilipinas si Digong Duterte. Alam ko na babalik lang yan pagkatapos ng 30 anyos na taon sa Pilipinas. Yan ang maliwanag. Alam ko na he will be convicted at tatagal pa dyan sa dahig. Hindi po natin alam kung masisilayan pa niya ang Davao City. Yan ay malaking tanong mga kababayan. Pero I'm very sure, almost 100%, na doon na talaga siya mamamahinga. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon at sa mga DDS dyan, nako, ulitin ko kaya hindi kayo nagsasucceed sa inyong mga parali-rali dyan, pinangungunahan ni Meow Meow Barzaga sapagkat mali ang sinusuportahan nyo, hindi tama ang sinusuportahan nyo, mga masasama ang sinusuportahan nyo. Real talk lang po tayo dito. Alright? Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Tuloy ang ligaya! Pipiliin ko, anak ng bombero. Alright mga kababayan, paalam na. Tayo tatakbo na naman sa ating trabaho. Bye for now, Pilipinas!